Nais solusyonan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga isyu sa balota sa darating na eleksyon. Isa na rito ang umunoy pagbaba sa threshold ng mga marka sa balota para mas mabasa ito. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Luisa. Joshua, posibleng kahit gatuldok lang na marka o shade sa balota ay basahin na ang boto sa Hatol ng Bayan 2025. Ito ay dahil plano ng Commission on Elections na ibaba ang threshold o pagbasa ng mga marka sa balota sa 15% na dating nasa 25%. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ginawa nila ito para mawala na ang kwestiyon kung binasa ba ang boto ng isang botante o hindi dahil lang sa hindi ito na-shada ng buo ang bilog sa balota. Narito ang pahayag ni Chairman George Erwin Garcia. We are recommending to the NBAC, lower the threshold. Sa halip na 50% dati, nagiging issue pa yun, nagiging basihan pa sa pagpapay ng mga kaso, mga protesta. O, din sa 15%. At least doon, kahit yung nakatatanda, may kapansanan, yung medyo nahihirapan, siguro naman kahit na tuldok lang na ganyan, point lang na ganyan, mabibilang na ngayon. Kasi that's the intention of the voter. Sabi naman ng COMELEC, aplikable lang naman ang gatuldok na marka sa mismong bilog sa tapat ng pangalan ng kandidato. Anumang mailagay ng marka sa labas nito ay hindi naman mabibilang. Pero may paalala naman ng COMELEC para doon naman sa mga susobra ang isi-shade na pangalan sa balota. Tulad pa rin ng dati, pwede ang kulang pero bawal ang sobra. Ang talagang nagiging problema lang ng mga kababayan natin, ganito. Problema ng mga kababayan natin, lalo na yung mga bumoboto na walang dalang kodigo o walang nakahanda na listahan, magse-shade. Tapos tsaka lang natin bibilangin. Pagkabilang natin, 12 na pala yung senador sa halip na 11. Tawag natin sa atin doon, sa ordinaryong language natin, touch move na yun. Okay lang na kulang sa 12. Wala tayong problema. Pero pag sumobra na, hindi na pwedeng palitan yung balota eh. Joshua, sa ngayon, plano pa lang yan ng COMELEC o ang pagbaba ng threshold at pag-uusapan pa naman ito ng buong anbang. Ang NAMFREL naman, pabor sa plano ng komisyon. Narito rin ang pahayag ng NAMFREL. Yun din yung sinasabi ko noon, no? Sinasabi ng NAMFREL noon, ano ba yung intent ng voter? Samantala, Joshua, mabanggit na rin na sinabi naman ng Commission on Elections ngayong araw ay ipapaskil nila sa kanilang website ang mga COC ng mga aspirants para sa national position sa 2025 election. Ito ay ang mga senatorial aspirants at kasama na rin ang mga nominado sa party list. Para makita yan ng taong bayan ay maaaring i-access ang official website ng COMELEC na www.comelec.gov.ph. Yan na muna ang latest. Balik muna sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Luisa Erispe.